Ang bago nating manager, si Mr. Aldrin Escobar, pagpapakilala sa amin lahat na empleyado ni Mr. De Luna. Lahat naman ay masiglang bumati sa batang bata at matikas na manager na nasa aming harapan ngayon. Unang tingin ko sa kanya, nakaramdam ako ng munting paghanga pero di ko pinahalata. Your new boss, Miss Leonora Ronquillo, bumaling sa akin ng tingin si Mr. De Luna at pinakilala sa akin ang lalaki. Nag-alay ako ng masayang ngiti nang makipagkamay ako kay Mr. Escobar. Welcome to the company, sir. Malugod naman akong tinanggap nito at gumanti siya ng ngiti. Thank you, Miss Ronquillo. Aaminin kong gwapo ang bagong boss na pagsisilbihan ko. Maputi ang kanyang balat at ang mga mata niya ay malalamlam kung makatitig. Hindi ko ikakaila na nagkakagusto ako sa lalaking kaharap ko pero sa puso ko. Tila mapagbiro ang pintig nito. Mapagbiro. Dahil si Miguel ang sinisigaw. I think, gaganahan akong magtrabaho nito Mr. De Luna, kapag ganito kaganda ang magiging secretary ko. Tipid ng ngiti ang naging tugon ko sa sinabi niyang iyon at namumulang binawi ang kamay. Kung di ako magkakamali, mukhang magkakaroon siya ng bahagi sa buhay ko, at hindi nga ako nagkabula sa akin hinala. Pagdating ko sa opisina kinabukasan ay mayroong basket of flowers sa mesa ko. Sabik kong kinuha ang card na nakalagay doon at binasa. To the most beautiful woman I've ever seen. Gumuhit ang ngiti sa lobby ko pero agad din naglaho at napabuntong hininga. Napatitig ako sa mga nakaukit na letrang nandun, isa na namang manunuyo. Napailing-iling akong ibinalik ang card sa basket at pinagmasdan na lamang ang bulaklak na nasa mesa na kapatong. Napakaganda ng bulaklak pero, napabuntong hinga ako ulit. Ilang lalaki na ba ang nagtangkang manligaw sa akin at pagkatapos ay aatras ng malaman ang tungkol sa anak ko, hindi ko na mabilang sa aking kamay, para sa akin, tama naman itong ginagawa ko at walang mali roon. Kung totoong mahal ka ng isang lalaki, tatanggapin ka kahit may anak ka o ano ka sa nakaraan. Sa kalagayan ko, nagpanggap lang ako na anak ko sa pagkadalaga si Miggy pero wala nang lalaking nagpapatuloy na manligaw sa akin. Dahil siguro isa na akong disgrasyada sa kanilang paningin, at di karapat-dapat mahalin, ang mga lalaki talaga, kahit papaano, nagpapasalamat ako sa anak ko, dahil sa kanya, makikita ko kung sino ang tunay na lalaki ang para sa akin, yung lalaki na tatanggapin ako pati si Miggy, yung lalaki na mamahalin ako sa kabila ng lahat na may anak ako, yung lalaki na di ka ikakahiya pagkatapos malaman niyang napaanakan ka sa iba. Do you like the flowers? Mula sa labas ay pumasok si Aldrin na may ngiti ang lobby, pati ang mata nitong malamlam kung makatitig ay nakangiti rin. Yes, they're beautiful, nagbigay ako ng masayang ngiti. Beautiful, just like you, bigla siyang nagseryoso nang sabihin yon. Naramdaman ko naman ang pag-init ng magkabila kong pisngi. Hindi na ordinaryo sa akin ang sabihan ng maganda galing sa mga lalaki pero di ko pa rin mapigil ang mag-blush. Lalo na't sa bagong boss ko pa nang galing ang compliment na yun. Pwede ba kitang imbitahan ng tanghalian mamaya, Miss Ronquillo? Saglit akong natigilan at napatingin sa kanya. Lunch? Uunlakan ko ba ang gwapong manager na nakatayo sa harapan ko ngayon? Mag-entertain na naman ba ako ng panibagong suitor sa buhay ko? What if katulad lang siya ng ibang nagtangkang manligaw sa akin? Pero paano ko ba malalaman kung di ko susubukan? Baka sakaling tanggapin niya si Miggy. Ito na siguro ang panahon na ang sarili ko naman ang bigyan ko ng pansin. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa alok niya. Lumapad naman ang kanyang ngiti at masiglang nagtungo sa kanyang mesa. Habang ako ay nag-focus na sa trabahong dapat kong asikasuhin sa araw na ito, sumulyap muna ako sa bulaklak na nasa aking harapan saka na ako nag-concentrate. Sa isang mamahaling restaurant kami humantong ni Mr. Escobar, malapit lang sa company na kapwa namin pinagtatrabahuan. Mabait siya, iyon ang unang naramdaman ko sa kanya. Habang kumakain kami, alaga niyang lagyan ng ulam at kanin ang plato ko. Napapatingin tuloy sa amin ang ibang naroon pero wala akong pakialam. Beside, sa pagiging mabait niya, napakalambing pa niya. Perfect para sa lalaking pwedeng gawin partner ko. Palakwento rin siya. Habang kumakain kami, hindi ako nakakaramdam ng pagkailang o anuman. Magaan agad ang kalooban ko at wala siyang bahid ng anumang kayabangan. Maligaya ako sa araw-araw naming setup, papasok ako na may flowers o kaya'y roses sa mesa ko every morning, at pag lunch naman o kaya'y break time ay lagi niya akong niyaya. Pareho kami NGM likes and dislikes sa mga bagay-bagay,
magkatulad kami pero may isang problema, ang anak ko. Leonora, mula sa pagkasubsob ko sa mesa na puno ng mga paperworks, nagtaas ako ng tingin, nasa harapan ko si Aldrin at nakapamulsa ang kanyang isang kamay sa itim na slacks. Sir, may ipapagawa kayo? Mabilis kong tanong, pwede ba kitang ihatid mamaya? Sir, nagulat ako at umilap ang aking mata. Matagal ko na itong pinag-isipan na gawin, pero I can't help myself para di ka lapitan. Parang there's something in you na hinihila ang puso kong magkagusto sa'yo. Napaawang ang bibig ko, nagbaba ako ng tingin at gusto kong ayawan si Aldrin sa kanyang gusto, pero ibang kataga ang lumabas sa akin bibig. Ikaw ang bahala, ito ang naging tugon ko at binigyan siya ng isang sulyap. Kitang-kita ko ang pagguhit ng saya sa kanyang gwapong mukha, para siyang teenager na kinilig sa kanyang inakto. Uwian, sabay na kaming naglakad palabas ng building, nakatingin sa amin ang kapwa co-workers ng mga sandaling iyon lalo na nung inalalayan niya ako sa siku papasok sa kanyang mamahaling sasakyan na nakahimpil sa parking lot. Inihanda ko na rin ang aking sarili sa maaaring mangyari mamaya pagdating ng bahay, kung ano man ang maging reaksyon ni Aldrin, igagalang at irerespeto ko ito. May boyfriend ka na ba, Leonora? Diretsahang tanong niya habang tinatahan namin dalawa ang kalsada patungo sa apartment kung saan ako nakatira. Wala, kiming sagot ko, ang sarap pakinggan, tipid lang akong tumango. Malapit na kami at sa katunayan ay nasa harap na kami ng bahay ko, pagbukas ko sa pintuan, agad na sumalubong sakin ang makulit at gwapo kong anak. Mommy, sigaw ni Miggy nang salubungin niya ako. Hey, dahan-dahan lang at baka madapa ka. Awat ko at mabilis kong kinarga ang anak ko na may galak at hinalikan ito sa pisngi. How's my baby, ha? Okay lang, pero sa kasamang bisita ko nakatuon ang kanyang mata. Mommy, friend nyo? Nagbilang naman ako ng tingin kay Aldrin, kitang-kita ko ang gulat at pagtatanong sa kanyang mata. Anak ko, walang kaemosyong saad ko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit magpahanggang ngayon, walang lalaking nagkakamaling magkagusto sakin. May anak ka na? Oo, anak ko sa pagkadalaga, walang gatol kong sagot. Malaking bakas ng pagkakagulat at paghihinayang ang nakita ko sa kanyang mata. Nagpalipat-lipat siya ng titig sakin at kay Miggy na parang di makapaniwala. Gusto mo ng kape? Pasok ka muna. Ano? May lakad pa pala ako. Sige, kapag kway sinulyapan niya ang kanyang relo at nagpaalam na agad sakin, para bang may sakit akong nakakahawa sa kanyang inakto. Nakagat ko na lamang ang lobby ko habang sinusundan ng tingin ng papalayong lalaki, tama nga ako ng hinala, aatras din siya pag nalaman niyang may anak ako. Mommy, bakit siya agad nag-leave? He's busy, karga ko pa rin siya nang simulan kong ihakbang ang paa ko patungong kwarto. Magpapalit lang ako ng damit pambahay para makipaglaro sa anak kong sobrang cute at bait, bahala na kung walang lalaking magmamahal sakin. Andito naman si Miggy sa buhay ko at sapat na ito para sakin. Sa reaksyong nakita ko kay Aldrin kanina, dismayado ang nakalarawan sa kanyang mukha, dahil sa pagsisinungaling ko. Wala na yatang lalaki na para sakin, but no, I know and I know it, na may isang lalaking darating at handang tanggapin ako pati ang bata. Ate, saan na ho yung bisita nyo? Tanong ni Lucy. Tulad pa rin ng dati, ha? Naku grabe naman, sige lang ate. Antayin na lang natin ang right Prince Charming mo, pagbibiro niya. Natawa lang ako at nagpatuloy sa pagpasok sa kwarto, isa si Lucy sa naging saksi sa mga lalaking parang bagyo kung dumating at kung maglaho, parang bagyo rin. Hindi ko na ikinagulat kinabukasan nang mag-iba ang pakikitungo sa akin ni Aldrin, tulad nga ng sinabi ko, di ko siya masisisi kung bakit nag-iba siya, at least, nalaman ko rin ang totoong kulay niya. May nilagay na siyang pader sa gitna namin, boss to employee na ang kanyang naging treatment at may punto sa puso ko na masaya ako sa isiping yon. Kahit sa isip ko ay may paghihinayang, malamig na ang kanyang pakikitungo at nawala na yung lamang sa kanyang boses sa tuwing may iuutos siya. Hindi na ako nagtaka sa bagay na yon, sanay na ako sa ganitong trata ng mga lalaki, saka wala namang mawawala sa akin. Buo pa rin ako at kaya kong maghintay para sa karapat-dapat na lalaking mamahalin ko at mamahalin ako. Good afternoon, isang baritonong boses ang pumukaw sa aking atensyon sa ginagawang business letter. Nagtaas ako ng tingin at tingnan kung sino ang nasa harapan ko ngayon at nakatayo.
Pero ganun na lamang ang pagkagulat ko nang masilayan ang mukha ng lalaki. Am I dreaming? Gusto kong kurutin ang sarili ko kung totoo ba itong nakikita ko. Si Miguel Ventura ang nasa harapan ko at di ako maaaring magkamali sa aking paningin. Ang mukha nung nasa picture at ang taong nasa harapan ko ngayon ay iisa. Anything I can do for you, sir? Agad kong tanong nang makabawi ako sa pagkakagulat. Bakit ba ako nagkakaganito? Para akong gagang nakita ang crush niya. Ako si Miguel Ventura, may appointment ako sa boss mo, Mr. Escobar. Gusto kong kagatin ang kamay ko sa naramdamang kilig, para akong high school na nag-swoon sa isang lalaki, pero syempre umakto ako ng maayos sa kanyang harapan. Pero wait lang, appointment, lahat ng appointment and meetings ni Aldrin, alam ko dahil ako ang secretary niya. Sir, pinsan ko siya from States, matapos niyang sabihin ang bagay na yun, diretso niya na akong iniwan at tinalikuran patungo sa office ni Aldrin. Naiwan naman akong di nakahuma at natigalgal. Nakita ko na rin sa wakas ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Aaminin kong napakagwapo niya pala sa personal. Iba ang dating niya at mukha siyang suplado. Mukhang aabot sa 6 na footer ang kanyang height. Pero nang maalala ko ang batang nasa pangangalaga ko, bigla akong niyakap ng takot. Kapatid ito nung lalaking nakabuntis kay Gloria at uncle ito ng bata. What if malaman niyang nasa akin ang bata? At kunin nila ito, magpapatayan talaga kami kapag nangyari yun. Kung sa bagay, mukhang wala naman silang pakialam sa bata, dahil kung meron sana, dapat pinakasalan ng walang hiyang kapatid niya ang kaibigan ko. Wala pala akong dapat ikabahala sa kaimposibleng makikilala niya ang batang nagtataglay ng dugo't laman ng Ventura. Ako at ang kaibigan ko lang ang nakakaalam sa lahat. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa kong business letter ng hapong yun, paano kasi, ang mukha't presensya ni Miguel ang naghahari sa isipan ko ngayon. Sandali akong tumigil at tinitigan ang monitor. Bakit sobrang affected ko sa presensyang binigay niya? Dahil ba sa inaakala kong lalaki na di mag-exist ay heto? At kausap ng boss ko, napasulyap ako sa wristwatch ko. Malapit na palang sumapit ang oras ng out ko. Kakabalik ko lang ng Pilipinas at dumiretso ako agad sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng pinsan ko. May appointment ako sa kanya at sa aking company. Besides sa pagiging magpinsan namin, business-minded naman kami pagdating sa pera at negosyo. Ilang taon na nga ba ako nanatili sa Amerika? I think, 15 years. Dito halos nakabase ang negosyo ng aming pamilya at isa ako sa binigyan ng aking ama ng tungkulin para magpatakbo. Almost 75% ng negosyo namin ay sa States nakabase at 25% lang dito sa Pinas. Nagkaroon ng problema kung kaya kailangan kong lumipad upang personal na ayusin ang gusot ng company. Ngayon nakabalik na ako, may dalawa akong misyon. Una, sa kumpanya at pangalawa, hanapin si Gloria Natividad. Malaki ang nagawang kasalanan ng kapatid ko sa babae. Sa pagkakaalam ko, buntis ito nung iwan ng immatured kong younger brother dito sa Pinas. Hindi ko masisi si Rafi kung bakit nagawa niya yun. He's a happy-go-lucky, playboy at immatured sa edad niyang 22 noon, and isali pang nakialam ang aming magulang. Ako ang pangalawa sa 3 naming magkakapatid na puro lalaki. Matanda ako kay Rafi ng 5 taon, at ngayon ay kapwa kaming may hinawakang company. Gusto kong hanapin ang babae at bigyan man lang sila ng sustento ng bata. Dati ko sana ito ginawa pero sobrang busy ko noon lalo na't kaliwat kanan ang pag-handle ko sa mga trabaho dahil namatay ang aming ama. 3 taon na ang nakalipas. Sa picture ko lang nakita ang babae at maganda ito. Sayang lang dahil sa kapatid ko napunta. Nasa wallet ko ang kanyang larawan na kinuha ko kay Rafi. Mag-hire ako ng detective para ipahanap ito at masustentuhan ang aking pamangkin. Oy paring inson, tumayo ang pinsan ko nang makita ko. Halatang di makapaniwala na sumulpot ako. Welcome back sa Pinas, akala ko, nagbibiro ka lang nung sabihin mong uuwi ka. Kilala mo ako pare, business is business, buti at pinapasok ka ng secretary ko. Agad niyang sabi nang ituro niya ang upuan at umupo ako. That lady outside, napailing ako, na-imagine ko pa sa isipan ko ang pagkatulala niya habang tiningnan ako. Na parang kilala niya ako at ganun ang reaksyon. Siya si Leonora Ronquillo, sounds like, you fancy her, ngingiting siwalat ko. As far as I know, masungit itong pinsan ko pagdating sa mga babae lalo na pag-employee. Napailing naman siya, may anak na siya inson, sayang nga
Gusto ko pa naman, dismayang saad niya. Napatango ako, kaya pala, pero hindi ito ang pinunta ko rito kaya nagpalit ako ng topic about sa business. Ganitong klaseng tao ako, business, business and business ang puro alam ko, para raw akong walang kapaguran sa lahat ng bagay, sabi pa nila, I'm always seeking an opportunity to broaden more my knowledge, kung sa bagay, di ko ikakaila ang paratang na ito, dahil siguro lumaki ako na sinusundan ng apak ni dad at ng kuya ko. Suplado, masungit at cold-hearted ang turing ng mga taong nagtatrabaho sa akin, they saw me like a hawk, nakakatakot, ayoko sa mga taong palampal-lampa at mahina, imbis na maawa ako, tatapakan ko ito, tulad ng isang agila, ang sinumang mahihina ay siyang tina-target nito para gawing biktima. Ang tunay na pakay ko talaga kung bakit ipapahanap ko ang babaeng nagbubuntis ng anak ni Rafi, ay dahil balak ko itong kunin sa babae matapos sustentuhan ng mga ilang buwan, ayokong gamitin ang pagka-cold-hearted sa babae kaya dahan-dahan ang gagawin kong pagkuha sa pamangkin ko. Isa itong ventura kaya nararapat lamang na kunin ko ito at dalhin sa States, dito, makikita ng bata ang tunay na kahulugan ng buhay. Sakay sa pampasaherong jeep pauwi, nakadama ako ng panghihinayang nang di ko man lang nasalayan ang mukha ni Miguel pag-uwi ko. Gusto ko sanang magstay pa ng ilang minuto at hintayin ang paglabas nito pero baka naiinip na ang aking baby sa paghihintay sa bahay. Sandali kong iniwaksi sa aking isipan ang lalaki, hindi ko siya dapat isipin, parang gusto kong tampilan ang mukha ko at nang magising ako sa katotohanang ventura ang lalaki. Pagdating ng bahay, agad kong kinalong ang aking anak at pinupog ito ng halik, natatawa na lamang si Lucy habang pinagmamasdan kami. I have a surprise for you, bulong ni Miggy sa akin tenga, larawan ng kasiglahan. Ano naman yun, pagsasakay ko, here, mula sa kanyang bulsa ay may inilabas siya, isang nakatuping papel. Agad kong binuksan yun at namangha sa nakita, I love you mom ang nakasulat gamit ang Crayola. Ate Lucy taught me, tinuro niya ang kasambahay namin sa isang tabi at kapag ko'y humarap ulit sa akin, I love you mommy. Lumamlam naman ang aking mata habang tinitigan ko siya, hindi ko mapigil ang mapaluha. Pangako baby, hinding-hindi tayo magkakalayo, walang aagaw sa'yo sa buhay ko, I love you too, baby. Nang gabing yon, hindi ako agad dinalaw ng antok, maraming gumugulo sa aking isipan at isa na roon ang lalaki, pabaling-baling ako sa higaan upang dalawin ang antok pero kahit mag-gymnastic na ako, hindi pa rin. Maya-maya'y kinuha ko mula sa ilalim ng aking unan yung picture ng lalaki at pinagmasdan ito. Kahit sa personal ay suplado ang dating, tiningnan ko ang orasang nakasabit sa dingding, 11:45 na ng gabi. Inis akong bumangon at galit na pinagduduro ang mukha nito. Ikaw na lalaki ka. Umalis ka sa isip ko, patulugin mo na ako, nakakawalang gana ka. Pero tanging ingay ng butiki lang ang sumagot sa sinabi ko. Okay. Aaminin ko, ang lakas ng dating mo. Oo, gwapo ka. In fact napakagwapo pero mukhang nakakatakot, para kang ewan, di ko ma-explain. Para na akong syungang kinakausap ang sarili ng mga sandaling yun, ewan ko ba at pati ako, ay di alam kung bakit nagkakaganito ako sa isang lalaki, kahit na makasalubong niya ang mukha ko sa daan ay imposibleng makilala niya, nawawala na ako sa sarili ko. Ano yun? Sandaling bumalik ako sa katinoan nang marinig kong may sumabog sa labas. Ang lakas ng pintig ng puso ko, pakiramdam ko may masamang nangyari kaya dali-dali kong sinuot ang aking tsinelas upang lumabas. Una kong kinapa ang switch ng ilaw ng bahay at ganun na lang ang paglaki ng aking mata nang makitang may kumakalat na apoy, sunog. Bigla akong sumigaw ng malakas na may sunog, nagising si Lucy at nagsisigaw rin siya. Inatake ako ng pagkataranta ng mga sandaling yun, pero unang pumasok sa isipan ko ay kunin at iligtas ang anak ko. Dali-dali akong tumakbo papasok ng kwarto at kinuha si Miggy na mahimbing na natutulog. Naalimpungatan naman siya at tinanong ako kung anong nangyari pero di ko muna siya sinagot. Kailangan ko siyang iligtas, nanginginig ang aking katawan habang tinatahak namin ang daan papalabas. Naglandas ang aking luha sa aking pisngi, parang sa isang iglap lang naglaho ang lahat, agad nagsitulong ang mga tao upang apulahin ang sunog, habang umiiyak ang aking anak sa akin balikat. Babalik sana ako sa loob upang kunin ang ilang kagamitan namin dalawa ni Miggy pero pinigilan niya ako.
No mommy, just stay, fire will eat you. Umiiyak na pigil sakin ni Miggy. Napakagat na lamang ako ng lobby at tumango, niyakap ko na lang siya ng mahigpit habang pinagmamasdan ang paghahari ng apoy sa loob ng aming bahay. Ilang sandali pa'y dumating ang bumbero, agad nagsitabihan ang mga residenteng nakiusyo para makadaan ito at mapadali ang operasyon. Wala na tayong house mommy, humihikbing sabi ni Miggy. Pamatak naman ang aking luha na pinayapa ang kalooban niya. Sash, as long as mommy's here, magiging okay ang mga bagay, magtiwala ka sa akin. Tumango siya at pinahiran ang mga luhang nagsilandas sa kanyang maamong mukha. Naiwang nakasalang ni Lucy ang heater ang dahilan pala ng sunog, naubos ang tubig na pinapakulo at dito na nagsimula. Labis-labis ang paghingi ng tawad sa akin ni Lucy, wala naman akong magawa kundi ang patawarin siya, nangyari na ito at ngayon wala na kaming bahay at kagamitan. Nasa aking bisig pa rin si Miggy nang magsimula akong humakbang, wala na, kay daling natupok ng apoy ang kagamitan namin sa loob, at wala kaming matuluyan sa gabing ito. Nakakahiya kung sa may-ari ng apartment kami makitulog, sinunog pa namin ang bahay at ginambala pa namin ang pananahimik ng gabing ito, kaya nakapagdesisyon akong sa malapit lang na simbahan tutuloy, kasama ko si Lucy na sising-sisi sa mga nangyayari. Saan tayo pupunta? Tila inaantok na tanong sakin ni Miggy. Maghahanap ng matutuluyan pansamantala baby, marahang sagot ko. Okay, at nakaidlip ulit siya sakin balikat habang kalong ko siya. Pinuno ko ng maraming hangin ang aking dibdib at agad din pinakawalan yun. Nandito na kami sa kalsada, naglalakad, tanging damit pantulog lang ang kasuutan, tingin ko'y madaling araw na siguro, kakaunti na rin ang mga sasakyang nagdaraan sa kalsadang tinatahak namin. Malapit na, tanaw ko na ang malaking simbahan sa kabilang kalsada, binilisan ko ang paghakbang ang aking paa, gusto ko nang ipahinga sandali itong katawan ko. Sa pagmamadali kong makarating agad, bigla akong tumawid ng kalsada na di tinitingnan kung may paparating bang sasakyan. Nagulat na lamang ako nang may bumubusin ang sasakyan papunta sa gawi ko. Nanlaki ang aking mata sa papalapit na kamatayan. Gusto kong sumigaw pero tila naumid ang dila ko at di ko magawang igalaw ang aking katawan sa sobrang takot na naramdaman. Ate, si Lucy ang sumisigaw. Diretsong bumagsak ang aking luha nang huminto mismo sa harapan ko ang sasakyan. Nasisilaw pa nga ako sa headlight na gawad nito. Akala ko katapusan na namin ang anak ko. Napaluhod ako sa kalsada. Hindi na ito kinaya ng lakas ko kaya di ko mapigil ang humagulhol ng iyak. Kagagaling ko lang sa Ventura Enterprises nang magpasya akong umuwi sa bahay namin sa Antipolo. May caretaker kaming nag-aalaga sa malaking bahay naming yun. Magpapahinga lang ako at masakit na ang aking ulo dahil trabaho agad ang inisikaso ko pagkatapos kong makipag-usap kay Aldrin. Mula sa unahan, may nakita akong babaeng pabiglang tumawid. Busina ako ng busina pero huminto pa ito. Umakyat ang dugo sa aking ulo, balak yatang magpasagasa sa kotse ko at pagkatapos ay magpapabayad, galit akong nag-brake, gustong-gusto ko nang magpahinga. Hey, get out of my way, asa ko nang dumungaw ako sa bintana. Nakita ko itong napaluhod at nakayuko habang umiiyak, and now she's acting like I hit her on my car. Tao talaga, mukhang pera. Bumusina ako ulit para umalis ito sa akin daraanan pero nanatili itong umiyak. Saka ko lang napansin ng batang kalong niya, na ngayon ay parang nagising, tila may kung anong awang bumalot sa akin ng tapikin ito ng bata at yakapin. Pinatay ko ang makina ng aking sasakyan at bumaba ako. Kinuha ko ang aking wallet at kumuha ng pera roon. Here, abot ko, and then get out of my way, suplado itong lumabas sa akin bibig. Nakita kong tumigil ang bata sa pagtapik ng kanyang ina at nagtaas ng tingin upang tingnan ako. Namilog ang kanyang mata at nabanaag ko ang kakaibang saya sa napaka-cute nitong mukha. Daddy, ha? Hindi ako nakahuma sa sinabing yun ng bata. Napakunot ako ng noo at napailing. Mommy, stop crying. Daddy's here. He's here. Tila excited pa ito habang sinabi sa ina. Natigil naman ang babae at nagtatakang napatingin sa akin na may luha pa ang mga mata. Mas lalong kumunat ang aking noo nang makilala ang mukha ng babae. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung secretary ng pinsan ko.
Nakalarawan ang pagkabigla at pagkagulat sa kanyang hitsura nang makita ko. Napamaang pa siya. "Thank you for coming home, Daddy. Thank you, Papa Jesus." Saka ako niyakap ng bata nang mahigpit sa akin tuhod.